Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga usapang pampam... Ang oras po sa buong Pilipinas ay 9:30 ng umaga. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Magandang umaga mga ka-Family Matters. Panibagong araw na naman po para sa kwentuhang pangpamilya. Ako po si Ate Marlene. At ako po naman si Lola Seni. Kamusta ka, Lola Zen? Kamusta ang celebration mo ng Holy Week? Laging ma-beauty. Nandito lang ako sa bahay. Ay, ikaw? Kami, nag-family camp kami. Ang Grace Family Fellowship. Friday, Saturday, Sunday. Nag-enjoy sila. Nakakapagod pero sila. Na-bless sila sa family camp ninyo. Praise the Lord. Ano din ang tawag dito? Ano naman ang ang ka ba? Jogging ngayong umaga? Nakapag-walking ka pala? Mali. Nakapag-walking. Walking sa may hapon pa. Hapon na. Hapon. Ako nag-walking. Ako kahapon. Nakapag-walking ako hapon. Nakapag-walking ako. Hapon din. Hindi na kaya sa umaga. Stretching. Sobrang init na, no? Dati, 8 o'clock sumisikat ang araw doon sa garden. Ngayon, pa lang? 7:30, na. Masakit na sa balat yung Kaya, minsan, dito na lang ako sa bahay nag-stretching. Tapos, hapon na ako nag-walking. Mga 4:30, ang lakas ng hangin. Kahit na medyo mainit yung panahon, mas masarap magpahangin sa garden. Pag-uusapan po natin ngayong umaga ang paksang Bagong Buhay, Bagong Sigla. Yan po ang ating paksa ngayong umaga. Yung ating kwentuhan, mag-text sa 0916-2966625. Pwede na mag-comment sa ating FB page na 1116 DXAS, your community radio. Muli, doon sa mga bagong nagbukas lang ng kanilang radyo, ang ating pong tatalakayin ngayong umaga ay ang Bagong Buhay, Bagong Sigla. Ang ating pong unang punto na pag-uusapan ay ang pag-asa sa gitna ng kadiliman. Ano ang key verse natin dyan, Lola Sen? Nasa Mateo 28:6. Siya ay wala rito sapagkat siya ay muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Mateo 28:6. Di ba katatapos lang natin ipagdiwang ang Semana Santa? No? Ang Biyernes Santo sa ating buhay ay sumisimbolo ng ating mga sakit, lungkot, at pagkatalo. Yan ang Biyernes Santo sa ating buhay. Ngunit, pero yung hindi sakit-sakit sa mga paghihirap natin. Sakit. Okay, yung mga sakit, yan, sa ating buhay, lungkot at pagkatalo. Ngunit, ang Easter naman, okay, ay patunay na walang libingan. Maging ito man ay mga sakit,
sakit o problema sa pamilya ay kayang-kayang pigilan ng kapangyarihan ng Diyos. Kasi Lola Sen, normal naman sa ating mga senior citizen ang maraming Biyernes Santo, no? Hmm. Lalong-lalo na ang una nating mababanggit yung paghina ng ating pangangatawan. Kumbaga marami na tayong nararamdaman at lalong-lalo na yung kalungkutan yan. Pero sabi nga, 'di ba? Yang Biyernes Santong yang na ating nararamdaman ay kayang-kayang pigilan ng kapangyarihan ng Diyos. Kasi nga ipinakita nung Semana Santa, Biyernes Santo, namatay ang ating Diyos pero muling nabuhay. Kung baga, nung Easter Sunday, ipinapakita na kung natalo ng resurrection ng Diyos yung yung kamatayan. Kaya nga naiwan wala na siya dun sa libingan. Ganon din ang mangyayari sa atin kung patuloy tayong mananalig sa Diyos. Di ba, Lola Zen? Mga joke nga nung iba, sabi, pag nakikitang yung hindi maintindihan yung itsura. Oh, mukhang Biyernes Santo kaya ata ngayon ah. Oo, yan talaga ang biro kasi nga. Joke pag binabate, bakit parang mukhang Biyernes Santo yata ka ngayon. Kaya nga, dapat, wag natin yan, wag tayo magpatalo dyan sa nararamdaman nating mga Biyernes Santo. Okay? Kasi nga, isa pa, Lola Zen, tayo kasing mga senior citizen, palubog na ang araw ng ating buhay. Di ba, no? Ano na tayo Ano na? Oo. Kumbaga, nanghihina na, marami ng sakit na nararamdaman. Kung gaano tayo kaliksi noon, nababawasan na talaga yun ng husto. Ngunit, dapat natin tandaan, Lola Sen, sa pagkabuhay ni Kristo, pinaaalalahanan tayong lahat na ang bawat umaga ay bagong simula. Yan, ang ganda, di ba, Lola Sen? So, tuwing umaga, yun ay bagong simula. Kung baga, ang kahapon, tapos na yun. Magsisimula ka na naman ngayon. Bagong simula. Kaya, dapat nating tandaan, ang pagkabuhay ni Kristo ay nagbibigay sa atin ng kalakasan. Nagbibigay sa atin ng lakas na harapin ang bawat araw na may pag-asa. Kaya, huwag po nating hayaang malunod sa kalungkutan, Lola Sen, lalo na kung nag-iisa na lang kayo, no? Huwag tayong malunod sa lungkot ng nakaraan. Kaya tingnan nyo, yung bakanteng libingan ng ating Diyos na si Jesucristo. Bakante, wala na siya doon. Wala na siya doon sa libingan na yon. Ay simbolo, lagi natin tandaan yan, ay sumisimbolo na may bukas na laging naghihintay sa atin. No? Di ba, Lola Sen, no? Ako, lagi ko yung iniisip na ang bawat araw ay isang bagong panimula na kung ano man yung pagkukulang ko kahapon, pagkakamali, another day na para ako. Ito ay laging bago. Sige daw, tapusin mo daw. Ano mo daw yung kahit isang stanza ng kanta na yan? Tila sa lahat, pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay Pero yan,
Talagang hindi Mhm. magmamaliw talaga ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Umaga ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. 'Di ba? Oh, Dakila ang Diyos. yan, dakila talaga ang Diyos. Kaya tayo, kahit sa sitwasyon natin ngayon, Lola Sena, tumatanda na tayo, mayroon pa rin pong naghihintay sa atin na bagong simula sa tuwing sa araw-araw ng ating buhay. Hanggat nandito po pa tayo sa mundong ito, tandaan po natin na ang bakanteng libingan ng ating Diyos ay nagsisimbolo na may bukas pang naghihintay sa bawat isa sa atin. Lalong-lalo na sa mga elderlies na katulad namin. Kaya Lola Zen, tanungin natin ang ating mga tagapakinig. Ano ang Biyernes Santo o mabigat na pasanin sa inyong buhay na nais mong iwanan na sa libingan upang makabangon ka ng may bagong pag-asa? Ikaw, Lola Sen, meron ba na sa Biyernes Santo sa buhay? Binigay binigay ko na lahat kay Lord 'yan, 'di ba? Correct ka Ang dyan. umaga ay bagong simula. Kailangan yung kanyang pag-ibig ang laging nasa puso natin, 'no? O, Ano pa man daman natin, paggising natin sa umaga, give it to the Lord. Lord, hindi ko 'to kaya, sa'yo na 'to. 'Di ba? oo. Siya lang nakakatulong sa sa mga kabigatan natin. O kasi hindi naman kasi yun nawawala eh. Yung mga problema, mga sakit, mga lungkot, hindi man yan nawawala sa atin. Pero lagi nating tandaan, nandyan ang Panginoon. Lagi nating kasama. Na at ang bawat araw na binibigay sa atin ng Diyos ay laging bagong araw na punong-puno ng pag-asa. Sabi nga do'n sa topic natin, 'di ba, sa gabi pa lang, bago tayo matulog, i-surrender natin ito kay Lord. Ay, Tama ka surrender. dyan. Yes. Surrender everything. Mm-mm. I- Sarap ang tulog at maganda rin ang bagong umaga. mm-mm. Ibigay nyo lahat. Oh, di ba? Yung mga Biyernes Santo nyo na nasa puso at isipan nyo, ibigay ninyong lahat sa Diyos. At makikita nyo, ang kapayapaan ay inyong makakamit. Sabi Okay. nga sa Hardin ng Panalangin, sabi ni Pastor Yeman, every gising ay is a blessing. Oh, tama, no? Every gising is a blessing. Okay. Anong ikalawang punto natin, Lola Zen? Pagpapanibago ng lakas, renewed strength. Ang key verse natin ay nasa Isaiah 40:31. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibago ng kanilang lakas. Sila'y papasailang lang na may mga pakpak na gaya ng mga agila. Isaiah 40:31. Grabe, no? Imagine mo, no? Tayo na naghihintay sa Panginoon ay palaging may panibagong lakas. Para pala tayong mga agila. Ako pag tumitingin ako sa kasi nakakita na kasi ako ng agila personally. Nung pumunta ako sa Davao, sa sanctuary, sa may Turil banda yon, Lola Zen. Kita ko talaga yung ang mga agila pala talaga malakas, Ang 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 lapad ng kanilang pakpak, tapos yung para bang ang titibay ng mga nila, binti, no? Kaya sabi ko talagang sumisimbolo talaga sila ng lakas. Ang muling pagkabuhay
ng ating Panginoon ay hindi lamang pagbabalik buhay, kundi pagbibigay ng glorified body. Ito ay sumisimbolo na ganap na kalakasan. Dahil kahit tayo'y tumatanda na physically, no? Ang ating physical na katawan ay humihina, nagbabago. Ang masarap dun, Lola Sen, ang ating espiritu ay maaring magpabata araw-araw. Yan ang nagiging malakas sa atin, ang ating espiritu. Kahit na sabihin na natin ang ating pisikal na pangangatawan ay nanghihina. Kaya, Lola Sen, napakahalaga sa ating mga elderlies na alagaan natin ang ating mga kalusugan. Mahalaga yan. Okay? Ano ang dapat natin gawin sa ating kalusugan, Lola Zen? Unahin natin ang nutrition. Ano ang dapat natin kainin? Oh. Ay, pinag-aralan natin. Di ba? Yung tama, yung balanse na pagkain. Oo. Di ba? Sinabi nga din, napaksa natin yun nung isang linggo, yung pinggang Pinoy. Di ba? Pinggang Pinoy. Naalala niyo po po? Di ba? Di ba? Yung plato ninyo, ang kalahati dapat nun ay, ano ang dapat nakalagay doon, Lola Zen? Mga prutas At at gulay. oh, yan. Kalahati ng plato. Okay. Ngayon, di ba may natira pang kalahati? Yung kalahati ng kalahati, 1/4 nun. Ano naman, Lola Zen? Mga protina. Oh, yan. Pwedeng manok. Isda. Manok. Mga ganyan. Yan ang 1/4 lang. Sinasabi nga na, pag sinabi daw 1/4, Lola Sen, ay kasing laki ng lalagyan ng posporo. Pero hindi yung posporong pagkalaki-laki, iba ang usapan yon. Yung talagang normal na sukat ng posporo. Yun. Yan ang ngayon yung 1/4 na natitira, Lola Sen, ano dapat yon? Kanin. Kanin. Tingnan ninyo, kanin. So, ibig sabihin, 1/4 lang talaga dapat ang kanin na dapat nating kainin. Dapat nating bantayan ang ating kinakain. Dapat maging maingat tayo. Lalong-lalo na sa mga elderly na hypertensive, may diabetes. Dapat iwasan natin ang lahat ng mga pagkain, sabi nga ng doktor, na bawal kainin. Dapat maging masunurin tayo sa doktor, Lola Zen, katulad mo, Kung ano sasabihin ni doktor, yes, doc. Si Lola Zenny, yes, doc yan eh. I will do it. Hindi lang yes, doc. I will do it. Tingnan mo. Ganun po dapat tayo. Kung ano ang pinagbabawal. So, pag sinabing bawal tayong mag-soft drinks, pilitin po natin gawin yun. Uminom tayo ng tubig na lang. Nakasanayan mo na, magiging na. Madali Routine na mo lang. Oo. Tapos, ano pa? Isa pa. Exercise. Yes. Exercise. Kailangan po yung exercise. Marami ngayong hand exercises, legs exercises na makikita sa Facebook na pwede ninyong gayahin, di ba? Oo. Mga facial exercises para mapanatili nating younger looking ang ating mukha. At isa pa, tulad ni Lola Zen, ginaya ko na nga si Lola Zen mag-walking, mga 10 minutes. Sa bahay ba o sa labas ng bahay? 10 minutes. Kung hindi kaya sa umaga, sa hapon. Ang mahalaga,
makapaglakad-lakad. Huwag po tayong Galaw-galaw. Opo. Galaw-galaw. Yes. Huwag po tayong laging nakaupo at laging nakahiga. Kailangan, sabi nga, konting galaw-galaw naman. Nais namin pong itanong sa inyo kung sa anong aspekto ng inyong kalusugan o gawi ang nais mong muling mabuhay o mabigyan ng bagong sigla ngayong buwan. Ako, Lola Sen, ang gusto kong lalong pagtibayin sa aking kalusugan yang yang ehersisyo. Kasi buti na lang nga nakakapaglakad ako kasama si Cora. Ang problema, halimbawa wala si Cora, Yan, di ba? Kahit sa loob ng bahay, pwede tayong stretching oo. para yung ating likod ay mabanat, ganyan. Yan. Stretch your body. Ayan natin. Yan ang ginagawa mo. Yan. Mainam talaga yung ganyan. At saka yung natin para hindi makuba. Ganyan ang natin. Proper exercise. Ganyan. Sit properly. Pag ganyan. Oo, wag pakuba. Totoo 'yan. Mag-break po muna tayo sandali at ipagpapatuloy ang ating topic. Magbabalik ang Family Matters dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ang Diyos ang nagbuo at nagdisenyo. Sadyang kay ganda at mahalagang pundasyon. Tayo ay bahagi ng dakila niyang plano. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, may isang silungan na laging totoo. Hindi man perpekto at minsan hindi nagkakasundo, babalik at babalik pa rin sa'yo. Oh, pamilya, tayo
kami ay iyong dinggin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, mamuna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Panginoon, maghari ka sa bawat pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS, Radio Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at kami po ang inyong mga kasama, Ate Marlene at Ito naman si Lola Seni. ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station. At dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, kami ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayong lahat na maging bahagi ng ating radio ministry. Iscan po lamang ang QR code ng ating GCash o bank accounts para sa inyong mga donations. Please send us a message para ma-acknowledge po namin ang inyong mga donations. Maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Happy listening sa lahat ng nakikinig sa atin mula sa Zamboanga, Basilan, Sulo at Tawi-Tawi pati sa iba't ibang dako ng mundo via live stream. Kanina napag-usapan po natin ang bagong buhay, bagong sigla at nabanggit na po namin ang mga punto na aming natalakay. Unang-una, ang pag-asa sa gitna ng kadiliman. Ang ikalawa, pagpapanibago ng lakas. Dumako naman po tayo ngayon sa ikatlong punto. Ano ikatatlong punto natin, Lola Zen? Wala ka bang babatiin muna? Baka meron kang yung mga listener natin, baka meron kang gustong batiin. Ay, May birth. okay. O siya nga pala, no? Happy birthday nga pala sa isa naming kasama sa church, no? Birthday niya nung birthday niya nung si Josiah Setit. Birthday niya last week, hindi ko lang kabisado, at si Ma'am Bibing Rondubio, birthday din niya last week. Hindi ko nga lang siya nabati. At nais ko rin pong batiin ang mga kababaihan ng Grace Family Fellowship Ladies sa pangunguna ni Pastora Cynthia Lacanaria. Okay, ikaw naman, Lola Zen.
Women's Month kasi ngayon, di ba? Batiin natin yung mga women's ng mga bawat grupo, di ba? Yung mga nagsusumba, yung mga grupo ng mga kababaihan, katulad ng Policarpio Senior Citizen sa Valenzuela. Miss ko na po kayo. So, binabati ko ang ating mga followers, ang mga kaibigan ko, Hilda Lennon, Peli Reyes, Jerry Bean Bautista Cadubaw, ang Alice Clan, kamusta kayong lahat, Estrada Clan, at ang Saik Men's and Women's, mga ano natin yan, followers and listeners ng ating Thursday edition ng Family Matters. Okay, ipagpatuloy natin, Lola Zen, ang ating talakayan. Ano ang ating ikatlong punto sa Ang ating... Emmaus Walk, Mm, hindi ka nag-iisa, Emmanuel ang ibig sabihin niyan. oo, Ang ating Emma's... verse, Lucas 24:15. Habang sila ay nag-uusap at nagtatanungan, si Jesus mismo ay lumapit at nakisabay sa kanilang paglalakad. Lucas 24:15. ito yung ito yung ah, paglalakad ng dalawang alagad ni Jesucristo na, 'di ba? Yun nga namatay na si Jesus tapos inilibing. So, naglalakad sila papuntang Emmaus, no? Papunta doon. Malungkot sila naglalakad kasi wala na. Wala naman si Jesus Christ. Kaya talagang kumbaga, yung bang pighati ang nararamdaman talaga nila kasi nga wala na. Hindi na nila kasama. Oh. Tapos ang nakakaano doon, hindi nila alam, Lola Sen, na kasabay na pala nila. Tama. Oo. At muling nabuhay si Jesus. No, mantakin mo, no? Yung oras na mismong yung lungkot kayo. No? Para talagang kumbaga, oo. Oo, yun ang nararamdaman nila. Bigla na lang yung sanhi ng inyong pighati, yung pala kasama nyo na, 'di ba? So, 'di ba? Hindi nila nakilala. Oo, hindi nila nakilala. Yung bang para bang biglang meron silang kasama na nagsasalita na alam nila sila lang dalawa. Pag hindi nila kaagad na realize na si Jesus Christ pala yun, kasama nila. No. Yun ang isang ibig sabihin talaga, Lola Zen, hindi tayo nag-iisa, no? Kasama talaga natin palagi ang Panginoong Hesukristo. Kaya, sa yugto ng ating buhay ngayon ng mga senior citizen, madalas natin maramdaman ang pangungulila, no? Lalo na, Lola Zen, pagka malayo ka sa pamilya, hindi yan maiwasan eh. Yung mangulila ka sa iyong pamilya. Pero, dapat nating tandaan, yung mensahe ng Semana Santa na bago lang natin ipinagdiwang na sa bawat hakbang, no, Lola Sen, no? Sa bawat hakbang natin sa ating buhay, saan man tayo, sige daw, Lola Sen, ikaw daw ang magtuloy nun. Sa bawat hakbang. Bawat hakbang ng ating buhay, kasama natin ang Panginoon. Yes, oo. Sa ginhawa, kasama natin siya. Saan man tayo, nasa palengke ba tayo, Lola Sen? Nasa simbahan. Kahit nasa loob tayo ng ating mga tahanan. May kasabay po tayo na muling nabuhay na si Jesucristo. Napakahalaga po yun na lagi natin yun isaisip dahil ang presensya ng Panginoong Jesucristo ay nagbibigay init sa ating mga puso kahit sa gitna ng pagsubok. Kailangan, Lola Sen, manatiling
mainit ang ating pagmamahal sa ating Panginoon. Sabi nga, kahit nasa sa palengke, Mm. di ba? Mahal ng bilihin, no? Lord, at paano kung pagkakasyahin ang budget ko? Isipin lang natin, nakasama natin siya at tuturuan niya tayo ng para magkasya yung ating budget. Diba? Simpleng recipe, no? Na makakapagluto tayo para sa ating sa pagkainan. Mm. Di ba? Mm. Oh. Ayun ang isang bagay na sa pagkainan na simple man yung pagkain natin, pagpasalamat natin, Lord, thank you. Sabi na in everything, give thanks, big or small. Di ba? Oo. Lagi na isipin yan na magpasalamat sa Panginoon. Mayroon kang nararamdaman, masakit ang ulo mo, masakit ang tuhod mo, walk mo na lang yan. Di ba? At tinuturuan tayo, binibigyan tayo ni Lord ng wisdom. Mainit ang panahon. Ako, mahal na ang kuryente. Di ba? Kaysa buksan mo ang aircon o lagi kang nakabentilador, lumabas ka, magpahangin ka. Di ba? Punta ka sa garden. Di ba? Ayan ang mga wisdom na binibigay ni Lord sa atin para makapagpatuloy tayo. Di ba? Oo, na kahit sa Tayo. ating sa ating buhay ngayon na senior citizen, patuloy pa rin. Yun nga ang kagandahan doon. Pagkasama mo palagi ang ating Panginoong Hesukristo, lagi tayong ginagabayan. Kaya nga hindi siya nagbago. Nung ating kabataan, magpahanggang ngayong tayo'y matanda na, kasama pa rin natin siya. Yun nga ang kainaman doon. Kasi Kasama natin. hindi siya nagbago. Tayo ang Oo, nagbago. Nagbago ang ating pangangatawan. Pero ang Panginoon, nananatiling pa rin. Nandyan. Hindi siya nagbabago. Yan. Kaya nga, tanong natin sa ating mga tagapakinig, Lola Sen, nararamdaman mo ba ang presensya ng Panginoon sa iyong mga pang-araw-araw na gawain? Na dapat yung nararamdaman, tulad nga ng sabi ni Lola Sen, ang Panginoon ang nagbibigay sa atin parati ng karunungan, ng wisdom, kung ano ang dapat gawin. Oh. Ako nga, pag may nalilimutan, Lola Sen, magsabi ko, Lord, ipaalala mo ba sa akin kung ano pa ba ang nakalimutan ko bago kong ilak itong pintuan? Kasi ilang beses na talaga akong nilak ko na, nakababa na ako, nandun na ako sa kalsada, ay, may naiwan ako. Kaya sabi ko ganun, Lord, kaya paglabas ko, tinatanong ko, Lord, nandito na ba lahat? Minsan nga ilalak ko na yung padlock. Bigla na lang, sabi ni Lord, check mo muna ang gasol mo. Basta pag nagluluto ka, bago ka lumabas ng bahay, check mo yung gasol mo kung in-off mo. Balik ako At saka tingnan mo kung na-unplug mo na mga electric fan mo. Kaya naging na yun, naging ritual ko na yun, Lola Sen. Ginagawa ko ng ritual yun. Ganon. Kaya ako natatawa, Ate Marlene, kasi ako mismo. Oo. Kaya mahigit pustiso na ang ipin . Ito ko, nandun na ako sa may, huling bahay, yung kapitbahay na. Buti kaibigan ko yun. Oo. Sabi ko, naku, hindi ko pa nailagay yung pustiso ko. Sabi ko, muna ako. O dapat yan, dapat ilagay mo yan sa madali mong makita. Kaya dapat inilalagay ko. Di ba? Oo. Pero wala ka palang ibig sabihin, hindi ikaw, pinapaalala niya sa atin yun, yung mga bagay na hindi natin naaalala. Di ba? Oo. At saka alam mo, Lola Sen, pag naglalakad ako mag-isa, hindi ako nakakaramdam ng nag-iisa ako. Kasi, sa paglalakad ko, kinakausap ko ang Diyos, hindi ko nga lang nilalakas ang pagbukas ng bibig ko kasi nga, baka mamaya sabihin ng tao, sira ulo nagsasalita sa sarili niya. Pero,
ano yun, minsan sa isip ko siya kinakausap mo. Kaya, hindi ako nakakaramdam ng lungkot. Kasi nga, kumbaga ang araw ko punong-puno ng gawain pagdating ko sa bahay. Kumbaga, wala akong panahon para mag-isip ng kalungkutan, no? Hmm. Oh, hindi ko yan siya naiisip. Kasi alam ko naman din na Lola Sen, na pinanghahawakan ko yun tulad na nabanggit ko nga sa'yo. Isa sa mga promises ng Diyos ang pinanghahawakan ko, He will never leave you nor forsake you. Pinanghahawakan ko talaga yun. Mm. Ngayon po, dumako tayo sa yung practical na application nito. Paano natin yan ma-apply sa ating pang-araw-araw na gawain ang magkaroon ng bagong buhay, bagong sigla. Ano ang ating key verse dyan, Lola Zen? Ating keywords ay nasa 2 Korinto 5:17. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na. Narito, ang lahat ay naging bago. 2 Korinto 5:17. O ano ang hamon natin tungkol dyan, sa bagong simula? Ano ang hamon natin, Lola Sen? Ngayong linggo, gumawa ng isang resurrection goal. Okay? Pumili ng isang lumang gawi o negatibong kaisipan. Halimbawa, pagiging mainisin, palaging pag-aalala, o hindi pagkain ng tama. At ideklara na ito ay patay na. Surrender na. Palitan ito ng isang bagong gawi na nagpapakita ng sigla at pasasalamat. Iparamdam sa iyong pamilya na ikaw ay isang bagong senior na puno ng liwanag at pag-asa dahil kay Kristo. Ako, kalimitang naririnig ko sa mga bata na si Lolo, si Lolang, ang daling mainis. Oh. Yan, pwede niyong gawing resurrection goal yan talaga. Yang paano ninyo maiiwasang maging mainis. Kasi, yung pagiging mainisin, napaka-negatibong yan eh. Gawi, hindi yan maganda yung mainisin. Tapos, yung hindi pagkain ng tama. Tamang dami ng pagkain, yung tamang nutrisyon na dapat nating kainin sa mga kinakain natin, mahirap yan siya gawin. Yung gawin natin na matigas ang ulo na hindi sumusunod sa tamang oras sa pag-inom ng ating gamot. Gawin din natin yung resurrection goal. Dapat ideklara natin yung mga negatibo nating mga gawi at mga kaisipan. Ideklara na natin yung mga yan na patay na. So, papalitan natin yan ngayon, yung mga pagiging mainisin natin, ang hindi pagkain ng tama, ang hindi pag-inom ng gamot sa tamang oras. Palitan na natin ng bagong gawi na nagpapakita ng sigla at pasasalamat sa ating mga senior citizen. Kasi pag ginawa natin yan, napakaganda nating ihemplo para sa ating mga apo at saka sa ating mga anak. Kaya, mahirap mang gawin. Pero tulad nga na nabanggit natin, kasama natin ang Diyos. Hindi tayo nag-iisa. Tutulungan tayo ng Diyos na sa ating bagong senior, dahil meron na tayong patay na yung ating lumang gawi na hindi maganda, meron na tayong bagong gawi, tutulungan tayo ng Diyos na maisagawa natin ang ating bagong gawi. Pag ginawa natin yon, pag sinurrender na natin sa Diyos ang lahat nating mga lumang gawi na hindi maganda at mga kaisipang napaka-negatibo, mapapakita na natin ang bagong senior, no?
na puno ng liwanag at pag-asa dahil kay Kristo. So, muli, Tulad ng yung lifestyle natin, di mm, ba? oo, Yung yung 9:00 pa lang, ayan ang yan ang resurrection goal ko. 9:00 pa lang dapat ay nakahiga wala nang cellphone. basa na ng ng Bible, Mm, wala ng cellphone, eksakto 10 o'clock, nakapikit ka na. At kahit nakapikit, minsan nag-aano ka pa, andun pa rin yung panalangin mo sa Panginoon. I-surrender mo na lahat ng ng mga kabigatan mo sabi. Minsan kasi pag meron kang mga yung mga bagay na hindi mo pa na-surrender sa Panginoon, oo, parang sumasakit yung dibdib mo, sumasakit yung ulo mo, di ba? oo, Kaya dapat complete surrender. Kasi pag nagawa natin yun, mararamdaman mo yung pagbabago sa yung ano, at yung aura mo, di ba? Gumaganda. gumaganda. O totoo yan, Lola Sen, ginagawa ko na rin yan. Kailangan 9 o'clock talaga, 9 o'clock. Pero, anong tawag dito? Minsan, para bang may nagtutulak sa akin na, hindi ka pa naman inaantok, buksan mo muna sandali ang cellphone mo. Pero, yun nga, di ba, napag-usapan natin na 9 o'clock dapat wala ng cellphone. So, imbis na mag-cellphone, ano na, Hindi magbasa tayo ng Biblia o di kaya manalangin para pagdating ng 10 o'clock, tutulog ka na. Yan. Napakainam nun kasi nga, ang mangyayari, makakatulog ka ba ng mahimbing? No? Mahimbing talaga ang tulog mo. Naalala mo yung topic natin? Eksaktong tulog mo, 'di ba? Masiglang umaga. Oh. So kung matutulog ka ng 10 o'clock o 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Oh na, oh. 7 hours talaga ang tulog, Lola Sen. Eksaktong eksakto. 7 to 9 hours. Mm. 7 to 9 hours. Oh, Pero ang magandang goal, yung magawa natin yung 10 o'clock, nakahiga na tayo. Yes. Yun ang mahalaga doon. Yun talaga ang mahalaga. Kaya, gawin po natin yun. So, isipin niyo po ngayon kung ano ang magiging resurrection goal ninyo. Magmuni-muni kayo kung ano ang mga dating gawin ninyo na hindi naman mainam, no? Hindi kagandahan, o mga negatibong kaisipan natin, ano natin, ilibing na natin yan. Oh, ituring na nating patayan. So, ano yung gagawin nating bagong gawi na magpapakita sa ating pagkakaroon ng bagong gawi, ipinapakita talaga natin na ang Panginoon ay nasa ating puso. Kasi mapupuno tayo ng liwanag at pag-asa na nagmumula kay Hesus Kristo. Ay buhay sa ating puso. Yes, yun dapat yun. Dapat yun talaga. Nakikita yun. Bilang anak ng Diyos, dapat nakikita po yun sa atin. Lalong-lalo na tayong mga lolo't lola, ang pinakamatanda sa pamilya, ay dapat po tayo ay isang ehemplo sa ating mga anak at apo. Tayo manalangin, Lola Zen. Nalangin tayo. Panginoon, maraming salamat sa bagong buhay, bagong sigla. Ikaw ang aming pag-asa sa gitna ng kadiliman. Ikaw ang nagbibigay ng panibagong lakas sa oras ng kahinaan. Hindi mo kami nag-iisa. Ikaw ang aming Emmanuel. God is with us always. Sumasampalataya kami sa isang Diyos, ang Amang makapangyarihan sa lahat na gumawa ng langit at lupa at lahat ng mga bagay na hindi nakikita at mga nakikita. Maraming salamat po sa pinagkaloob po ninyo ang inyong bugtong na anak na si Jesucristo, ang bugtong na anak bago pa ang sanlibutan. Diyos ng Diyos, liwanag ng liwanag, tunay na Diyos. Ginawa mo para sa tao at para sa ating kaligtasan. Bumaba mula sa langit at nagtatawang tao sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At
karaan ni Virgin Maria at naging tao at ipinako sa krus. Sa harap ng Poncio Pilato, siya ay nagdusa at inilibing at sa ikatlong araw siya'y nabuhay na mag-uli ayon sa kasulatan at umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Ama at siya ay muling darating na may kaluwalhatian, may pagpapataw ng kahatulan sa mga buhay at mga patay, na ang kanyang kaharian ay walang katapusan. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, and the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Lord, maraming salamat po sa tinig ang mga may karamdaman, Lord. Itinataas namin sila sa iyo, Lord. Ang kagalingan na nagmumula sa iyo ay muli silang ibangon sa kanilang mga banig ng karamdaman at sa kanilang mga pinansyal na pangangailangan, Lord. Ikaw ang mag-provide nito. At bless mo, Panginoon, ang DXAS sa mga plano for this year, Lord, ay tinataas namin sila sa iyo, Panginoon, ang buong staff ng DXAS community. Maraming salamat sa bawat isa sa amin, sa patuloy na kalusugan at kalakasan. Patuloy niyo kaming ginagamit sa ministry ng Family Matters. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Nais po naming pasalamatan ang aming mga technicians na sina Romel Paulino at Rolando Alfonso. Abangan po ninyo ang susunod na programang Radyo Sin Kauman kasama si Uto Mobin. Tuwing alas 9:30 ng umaga, Lunes hanggang Sabado, ay mapapakinggan ang Family Matters. Ako po si Ate Marlene. At ako pa naman si Lola Seni. Kami po ay kasama ninyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.